Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, magiging masama ang kinabukasan ng NATO kung hindi susuportahan ng mga kaalyadong bansa ang Amerika sa pagbubukas ng Strait of Hormuz na binlock ng Iran. Kahapon, humingi ng tulong si Trump sa mga Europeo, pero noong isang araw ay ininsulto at pinahiyari niya sila. Sa ngayon, hiniling ni Trump na sumali ang European Union sa digmaan laban sa Iran, kundi mabubuwag ang NATO. Ngunit, ilang bansa sa Europa ang tumangi sa panawagan ni Donald Trump kaya agad siyang bumalik sa pag-insulto sa mga Europeo. Bukod pa rito, ipinaalala niya ang papel ng mga Amerikano sa pagtulong sa Ukraine at binigyang diin na ngayon ay inaasahan niya ang ganting suporta mula sa mga kaalyado. Kahapon lang, sinabi niyang nasa masamang kalagayan siya, hindi rin kailangan ang tulong mula sa Ukraine. Pero nakalimutan ni Trump na linawin na siya mismo noong siya ay naupo sa White House, agad niyang inalis ang lahat ng tulong sa Ukraine. Sinasabi na ito ay isang malayong digmaan at hindi ito digmaan ng mga Amerikano. Ganon din ang sinasabi ng mga Europeo kay Donald Trump na parang hindi ito ang aming digmaan. Malinaw na lumalampas si Trump at mayabang na sinasabing handa siyang sakupin ang Strait of Hormuz at Card Island, isang isla ng Iran. Pero gagawin niya ito kasama ang mga Europeo. Sa loob ng 2 araw, mula sa dapat tulungan tayo ng mga kaalyado na buksan ang Strait of Hormuz, naging kung hindi tayo tutulungan, masama ang kinabukasan ng NATO si Trump. At dito, biglang inanunsyo ng mga Europeo ang pagsisimula ng sarili nilang operasyon militar sa gitnang silangan hiwalay kay Donald Trump. Ang pangalan ko ay Alexei Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pecci News gamit ang link sa video description. Doon kami nagpo-post ng mga maiinit na balita agad. Kaya tilay namin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kanyang kawalang kakayahan na makipagdigma sa gitnang silangan mag-isa kahit dati ay mayabang siya. Nagdeklara ng tagumpay at maging namutya pa sa mga Briton nang ialok nila ang kanilang tulong. Ngunit biglang nagbago ang lahat at nagsimulang magmakaawa si Trump at ngayon ay gumagamit pa ng pagbabanta upang hilingin sa mga kaalyado na tulungan pa rin siya sa digmaan laban sa Iran. Ngayon, sinabi ni Donald Trump na napakamasama ng magiging kinabukasan ng NATO kung hindi susuportahan ng mga bansa ng alyansa ang Estados Unidos sa pagbubukas ng Strait of Hormuz na hinarangan ng Iran. Ipinaalala niya ang papel ng mga Amerikano sa pagtulong sa Ukraine at inaasahan niyang makukuha rin ang suporta mula sa mga kaalyado. Narito ang kanyang sinabi. May NATO tayo, mabuti tayo, pero hindi natin dapat tinulungan ang Europa tungkol sa Ukraine. Libu-libong milya ang layo ng Ukraine, pero tinulungan natin sila at ang mga Europeo. Tingnan natin ngayon kung tutulungan nila tayo. Matagal ko nang sinasabi na sasama tayo sa kanila, pero hindi sila sasama sa atin. At hindi ako sigurado kung sasama sila. Dito nagsimulang magmanipula si Trump at diinan ang masakit na punto. Ayon sa Amerikanong Pangulo, mas malaki ang pagdepende ng Europa at China sa supply ng langis mula sa rehiyon ng Persian Gulf kaysa sa Estados Unidos. Kaya dapat silang sumali sa pagpapanatili ng seguridad ng paglalayag. Narito ang sinabi niya. Makatuwiran lang na ang mga nakikinabang sa kipot ay tutulong upang matiyak na walang masamang mangyayari doon. Pero nakalimutan niyang sabihin na maayos ang kipot noon hanggang siya ang nagsimula ng digmaan laban sa Iran na di na niya ngayon makontrol. Ang Strait of Hormuz ay mahalagang ruta sa pandaigdigang ekonomiya dahil dito dumadaan halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Isinara ng Iran ang kipot matapos salakay ng Estados Unidos at Israel ang kanilang teritoryo mahigit 2 linggo nang nakalipas. Bilang resulta, tumaas ang presyo ng langis na hanggang $160 bawat bariles na humigit kumulang 45% na mas mataas kaysa bago nagsimula ang labanan. Noong una, tinawag ni Donald Trump na mga tanga ang nag-aalala sa pagharang sa Strait of Hormuz. Ngayon, humingi na rin ng tulong si Trump. Sa huli, nauwi si Trump sa mga karaniwang banta laban sa mga kaalyado. Nagbabala si Trump na ang kakulangan ng suporta mula sa kaalyado ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa alyansa. Ito ang sinabi niya. Kung walang sagot o kung ito ay magiging negatibo, sa tingin ko, magiging masama ito para sa kinabukasan ng NATO.
Kamakailan, sinabi ng dating kalihim general ng NATO na si Stoltenberg na maaring hindi makaligtas ang NATO kapag naging pangulo si Trump. Ngayon, ang pinakakapanapanabik, nung nakaraang linggo, nag-alok ang United Kingdom ng 2 aircraft carrier bilang tulong sa Estados Unidos. Pero sinabi ni Trump na huli na ang tulong ng mga Briton at Nipunong Ministro Keir Starmer. Nakikisawsaw lang siya sa tagumpay ng Estados Unidos kaya tinanggihan ito ni Trump. Pero nang tanungin siya kahapon sa panayam kung anong tulong ang kailangan mula sa NATO, sagot ng pinuno ng White House ay lahat ng kailangan. Partikular niyang binanggit ang posibilidad ng paggamit ng mga minesweeper na ayon sa kanya ay mas marami sa mga bansang Europeo kaysa sa Estados Unidos. Ito ang mahalagang punto. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit hindi lantarang ipamuha ng mga Europeo kay Donald Trump ang sarili niyang salita at kilos. Panahon na para paalalahanan si Donald Trump na kung wala ang mga Europeo, hindi kakayanin ng Estados Unidos na mag-isa ang bigmaang ito. Gaya rin ng mga Europeo halimbawa na hindi rin kakayanin kung wala ang Estados Unidos. Ito ay palaging Euro-Atlantikong alyansa. Ngunit kung himihiling ni Donald Trump sa mga kaalyadong Europeo at Asyano na magpadala ng kanilang mga puwersang pandagat sa Strait of Hormuz, dapat ding hilingin ng mga kaalyadong ito kay Donald Trump na kapalit nito ay agad na tanggalin ang lahat ng taripa ng Amerika sa kanilang ugnayan. At alam mo, sigurado ako na kung magkapalit ng posisyon ngayon sina Donald Trump at Europa at ang tulong ay kailangan ng Europa, walang pag-aalinlangan na maglalagay si Donald Trump ng ganong kondisyon sa kanila. Sasabihin niya, tanggalin ninyo ang mga taripa, kung hindi ay hindi talaga ako tutulong sa inyo. Bukod pa rito, hindi pa ganoon katagal, si Donald Trump ay lumika ng tinatawag na Konseho ng Kapayapaan kung saan kabilang ang Rusya at halimbawa Belarus. Bakit na ba di humihingi ng tulong si Donald Trump sa bago niyang mga kaibigan at sa halip ay sa mga taong ininsulto niya kahapon? Pero sa kabila ng lahat ng ito, ayon sa ulat ng Axios, may balak si Donald Trump na bumuo ng isang koalisyon ng mga bansa upang buksan ang Strait of Hormuz na hinarangan ng Iran at sakupin ang napakahalagang imbakan ng langis ng Iran sa isla ng Kharg kung mananatiling nakablock ang mga tanker sa Persian Gulf. Nalaman na noong 14 hanggang 15 ng Marso, buong administrasyon ng White House sa pangunguna ni Donald Trump ay tumawag sa mga kaalyado para sumali sa kanyang koalisyon. Si Donald Trump mismo ang tumawag sa punong ministro ng Britanya na si Keir Starmer na kamakailan lang niyang ipinahiya. Si Starmer ay mag-aalok paumanhin sa mga bansang sasali sa koalisyon ayon sa kanya, предоставить mga barko, command and control equipment, mga drone at iba pang militar na gamit ang iaalok nila. Naiintindihan mo? Hindi sila humihingi, kahit dito tinatakpan pa rin nila. Plano ni Trump na i-anunsyo ang koalisyon ngayong linggo. Pero kay Trump, naging malaking problema ito. Ang punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer, sa kanyang pag-uusap sa Pangulo ng Estados Unidos, ay tumangging magpadala ng mga barkong pandigma upang tumulong sa mga Amerikano sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nagatubili rin ang Pransya, Alemanya at Timog Korea na magpadala ng barkong pandigma para tumulong kay Trump. Sa madaling sabi, tinutulan ng Britanya at mga kaalyado ang hiling ni Trump para sa sama-samang aksyon habang naghahanda ang stock market sa mas matinding kaguluhan. Ayon kay Ed Miliband, Ministro ng Enerhiya ng Britanya, sinusuri ng gobyerno ang pagpapanumbalik ng kipot, ngunit hindi siya nagbigay ng tiyak na pangako. Hindi rin tumugon ang Pransya, Alemanya at Timog Korea sa mga panawagan ni Trump dahil naniniwala silang humahaba ng digmaan at lalo lamang itong tatagal kung sila ay makikilaho. Iginiit ng ministro ng sandatang lakas ng Pransya na depensibo ang posisyon ng bansa at hindi sila sasali sa digmaan ng Estados Unidos at Israel. Nagpahayag ang Timog Korea na maingat nilang sinusubaybayan ang sitwasyon. Nagpahayag din ang Alemanya ng pagdududa tungkol sa mga mungkahing palawakin ang kanilang misyon ng hukbong dagat sa Strait ng Hormuz. Sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Alemanya, Johann Wadephul, na hindi naging epektibo ang misyon ng pagtulong sa komersyal na kargamento sa pulang dagat. Sinabi niya na labis siyang nagdududa kung ang pagpapatuloy ng misyon ng Aspides ang hukbong dagat ng EU sa gitnang silangan hanggang Hormuz ang magdadala ng mas mataas na seguridad. Ipapaliwanag ko dito.
Itong Operasyong Aspides ay isang misyon ng European Union sa dagat para sa pag-escort ng mga barko na inilunsad noong Pebrero 2024 matapos ang mga pag-atake ng mga Houthi mula Yemen sa mga barkong pangkalakalan sa Red Sea. May ideya na palawakin ang misyon hanggang Strait of Hormuz, pero mahalaga, hindi ito kasama si Donald Trump kundi hiwalay. Ibig sabihin, pwedeng maging hiwalay na operasyong militar o misyon ng mga Europeo na tutok lang sa pag-escort ng barkong pangkalakalan at tanker. Humihingi ng tulong si Donald Trump sa China, ngunit nitong linggo na pag-alaman na pinag-iisipan ng Iran na payagan ang mga barkong konektado sa China na dumaan sa kipot upang mapagaan ang problemang pang-ekonomiya ng estratehikong kaalyado nila. Samantala, sinabi ng India na kamakailan pumirma ng malaking kasunduan sa Israel ukol sa pagbili ng produktong pangdepensa na ang direktang pakikipag-usap sa Iran ang pinakamabisang paraan para maibalik ang supply. Sa madaling sabi, wala pang nais makiisa kay Donald Trump. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ibahagi ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At lubos din akong magpapasalamat sa anumang suporta ninyo sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.